David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 711. Huminto si Shaolan ng taxi, at sumakay silang dalawa sa kotse at tinungo ang Miao Village. Malayo pa ang layo mula sa Miao Village. Ang Miao Village ay nasa timog kanluran ng mga bundok. Maaari ka lamang pumunta sa paanan ng bundok sa pamamagitan ng kotse. Kailangang lakarin ang natitirang kalsada kaya nakarating sila sa Miao Village, tinatayang maghahating gabi na. Nakaupo sina David at Shaolan sa likod ng sasakyan, habang ang driver ay patuloy na pinagmamasdan ang bawat galaw nila sa rearview mirror. Buong oras na niyakap ni David ang braso ni Shaolan at sumando sa balikat ni Shaolan. Hindi nagtagal, nahiga ang ulo ni David sa mga bisig ni Shaolan, ang kanyang mga mata na puno ng kasakiman ay dumidikit sa mga braso ni Shaolan. Naging hindi tapat din ang kanyang mga kamay. Palihim na pinandilatan ni Shaolan si David, ngunit tila hindi ito nakita ni David, at pumunta pa rin sa kanyang sariling paraan. Biglang nanginig ang katawan ni Shaolan, at naramdaman na lang niya na ang kamay ni David ay dadampi sa kanyang sensitibong lugar paminsan-minsan. Kinagat ni Shaolan ang kanyang mga ngipin, hindi niya alam kung sinadya ba ni David o hindi, ngunit ang pakiramdam ng electric shock ay nagpaten sa katawan ni Shaolan, at siya ay tahimik na nag-igting. Ngunit hindi nagtagal ay naging kulay rosas ang mukha ni Shaolan at medyo maikli ang kanyang paghinga. Diniinan niya ng dalawang kamay si David, ayaw niyang gumalaw si David. Si Shaolan, na hindi pa naging ganoon kalapit sa isang lalaki, ay natatakot sa sandaling ito. Medyo hindi ko napigilan ang sarili ko. Matapos magmaneho ng mahigit 2 oras, naramdaman ni Shaolan na parang 1 taon na ang lumipas. Ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan ay halos madapa siya sa kanyang kinauupuan. Hindi nagtagal, huminto ang kotse sa paanan ng bundok, at binuksan ng taxi driver ang pinto na may bahagyang ngiti. Miss Shaolan, nandito ka na, binabati kita sa iyong matagumpay na pagkumpleto ng gawain, naghihintay sa iyo si Haring Miao. Gulat na napatingin si Shaolan sa taxi driver na nasa harapan niya. Hindi niya inaasahan na taga Miao Village ang taxi driver. Buti na lang at hindi kakaiba ang ugali nila ni David sa taxi at walang sinabi. Walang suot na tulong. Bumaba si Shaolan sa taxi, pero pagkalapag pa lang niya ay muntik na siyang malaglag ng malambot ang mga paa niya, buti na lang mabilis ang utak ni David at ainal-alayan si Shaolan. Nang makita ito ng taxi driver, bahagyang ngumiti siya at sinabing, ang alindog ni Miss Shaolan ay talagang napakalakas, ang batang ito ay nabighani sa iyo. Pagkatapos nun ay sumakay na ang taxi driver at naglakad palayo. Nang makitang papaalis na ang taxi, nagmamadaling itinulak ni Shaolan si David, saan mo ako hinahaplos sa loob ng kotse, ikaw ay malaking pervert. Hinintay ni Shaolan si David, hindi pa humuhupa ang pamumula ng mukha nito. Walang pakialam si David, ngunit bahagyang ngumiti, kung hindi ko gagawin iyon, hindi ba ito makikita ng mga tao sa iyong Miao Village? Napatingin si Shaolan kay David na nagtataka, alam mo sa simula pa lang na ang driver ay mula sa Miao Village. Siyempre, kung hindi, iniisip mo talaga na kinakain ko ang tofu mo. Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, pero na, kung hindi, sa gubat na ito tayo magpapalipas ng gabi. Gustong umalis ni Shaolan, ngunit malambot pa rin ang kanyang mga binti sa oras na ito. Sa nakalipas na 2 oras, nagngangalit siya at tumayo. Nang makitang ganoon si Shaolan, ngumiti si David, gusto mo bang dalhin kita palayo? Hindi, layuan mo lang ako. Sinaman ng tingin ni Shaolan si David. Huwag kalimutan, ito ang site ng Miao Village. Baka may mga taga Miao Village sa gubat na ito. Kung humingi ka ng tulong, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos magsalita ni David, diretso siyang naglakad patungo sa bundok. Nang marinig ito ni Shaolan, nag-aatubili lamang siyang maabutin si David, at pagkatapos ay inakbayan ni David ang kanyang likod, at ang dalawa ay naglakad patungo sa bundok na parang pandikit. Hindi inaasahan ni David na ang Haring Miao na ito ay napakaingat. Si Shaolan ang kanyang adopted daughter, kaya hindi siya makapaniwala, at nagpadala pa siya ng isang tao upang obserbahan ito ng palihim. Sa sandaling ito, madilim na, at naglalakad pa rin sina David at Shaolan sa kalsada sa bundok.
At sa isang lambak na tumatawid sa bundok na ito ay maliwanag, at ito ay Miao Village. Kabanata 712. King Miao, Miss Shaolan at ang batang iyon ay pupunta sa Miao Village sa lalong madaling panahon. Ang batang iyon ay nabighani kay Miss Shaolan, at sumusunod kay Miss Shaolan na parang sarat. Sinundan ng isang miyembro ng Miao Village si Miao Wangwei upang mag-ulat. Oo. Tumango si Haring Miao bilang kasiyahan. Pagkaalis ng miyembro ng Miao Village, naglakad din ang 5 tao sa bulwagan ni Haring Miao. Ang 5 taong ito ay ang 5 pinuno ng Miao Village. Naihanda mo na ba ang lahat ng mga materyales para sa pagsasanay ng hari ng bangkay? Tanong ni Haring Miao sa 5 ulo. Tumango si Dali, Hari Miao, handa na ang lahat. Ngunit natatakot ako na ang batang ito ay magiging imyon sa lahat ng lason, at ang mga lason na iyon ay walang epekto sa kanya. Huwag kang mag-alala, ngayong nabighani ang batang si David kay Shaolan, gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Shaolan. Naghanda ako ng palbo para sa pulbos, basta makakain ito ni David, lalakas siya kaagad. Gumuho, walang lakas, ano ang ginamit niya upang ipagtanggol laban sa mga lason na iyon? Bahagyang ngumiti si Haring Miao. Haring Miao, kung kumain si David ng pulbos at namatay sa loob ng 7 araw, ano ang dapat nating gawin? Nagtatakang tanong ni Dali. Kung walang kasanayan, sino ang maaaring manatili sa isang silid na puno ng lason sa loob ng 7 araw? Hindi, napakalakas na ng katawan ni David. Ang dahilan kung bakit ko siya ginamit para magsanay ng Corpse King ay dahil sa kanyang dominanteng katawan. May ideya si Haring Miao na gawing bangkay na hari si David matapos mapanood ang video ni David kasunod ng laban ni Qin Shaolin. Nang makitang sinabi ito ni Haring Miao, walang sinuman sa 5 pinuno ang nagsabi ng anuman. Sa masukal na kagubatan, na may kaunting liwanag ng buwan, mabilis na naglakad sina David at Shaolan sa landas ng bundok. Sa sandaling ito, napakalapit ng dalawa, at naamoy ni Shaolan ang hininga ng lalaki sa katawan ni David. For some reason, bumilis ang tibok ng puso niya. Wala pa ba dito? Napatingin si David sa madilim na daan at bahagyang kumunat ang noo. Hindi niya inaasahan na ang Miao Village na ito ay napakalayo, nakatago sa kabundukan. Tara, may lambak sa unahan, yun lang. Tinuro ni Shaolan ang harapan at sinabing. Walang magawa si David at nakasunod lang kay Shaolan at patuloy na sumulong. Hanggang hating gabi na silang dalawa sa Miao Village. Sa bakana ng Miao Village, maraming tao ang nagbabantay. Matapos makita ng gwardya si Shaolan, agad niyang binuksan ang pinto. Miss Shaolan, maaasahan mo, naghihintay pa rin si Haring Miao. At ikaw? Sandaling natigilan si Shaolan. Hindi niya inaasahan na hinihintay pa rin siya ni Haring Miao ng ganoon katagal. Baka gusto niyang ikulong si David sa kwarto para mag-practice ng bangkay na hari magdamag. Well, nakikita ko. Tumango si Shaolan, at saka naglakad papunta sa Miao Village kasama si David. Ang mga bantay ng Miao Village ay tumingin kay David na nakahawak sa braso ni Shaolan na may matako na tingin, at lahat sila ay naiinggit. Ang hitsura ni Shaolan, ngunit matagal na silang sakam, ngunit walang nang ahas na salakayin si Shaolan, huwag na nating pag-usapan. Ano ang lakas ni Shaolan? Hanggat si Shaolan ay ang matuwid na anak ni Haring Miao, na maglalakas loob na lumipat. Sinundan ni David si Shaolan sa Miao Village, at nalaman na karamihan sa buong Miao Village ay mga kahoy na gusali. May 2 palapag na gusali sa gitna ng Miao Village, na mukhang mas marilag at dominanti. Dapat ay kung nasaan ang Miao King. Oo naman, dinala ni Shaolan si David sa 2 palapag na gusali. Sa bulwagan sa unang palapag, isang lalaki ang nakaupo sa pangunahing upuan. Bagamat kulay abo na ang mga templo ng lalaki ay kitang-kita pa rin niya ang balangkas ng gwapo nitong mukha. Sa ilalim ng pangunahing upuan, 5 tao ang pumila ng sabay-sabay. Ito ang 5 pinuno ng Miao Village, at nakita silang lahat ni David. Ngunit pagpasok sa loob, ang mga mata ni David ay hindi tumingin kung saan-saan, ngunit tumingin ng diretso kay Shaolan. Hawak ng mahigpit ang mga braso ni Shaolan gamit ang 2 kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy.
Ama, ibinalik ko itong si David. Walang ekspresyong sinundan ni Xiaolan si Haring Miao. Kabanata 713. Tumingin si Haring Miao kay David sa tabi ni Xiaolan, tumingin sa matako na mukha at mainit na mga mata ni David, at malamig na ngumuso, mahirap isipin na kayang patayin ng taong ito ang pangalan ni Qin Shaolin na Huazong, dapat alam mo kung paano lusutan si Huazong. Ang kaharian ay kasing hirap ng pagpunta sa langit, pagkatapos ay si Qin Shaolin ay nasa loob ng ilang taon, at siya ay pinatay ng batang ito pagkatapos lamang masira ang Huazong. Habang nagsasalita, naglakad si Haring Miao sa harapan ni David. Sa oras na ito, si Haring Miao ay napakalapit kina David at Xiaolan. Nang makita si Haring Miao na patuloy na nakatingin kay David, ang puso ni Xiaolan ay tumaas sa kanyang lalamunan, sa takot na makita ni Haring Miao ang kapintasan. Xiaolan, hayaan mong habarin niya ang kanyang kamiseta. Biglang sinabi ni Haring Miao kay Xiaolan. Nagulat si Xiaolan, amay ampon, ito. Ano ang gagawin nito? Hindi alam ni Xiaolan, bakit hiniling ni Haring Miao kay David na habarin ang kanyang damit. Sa oras na ito, bagamat nakatingin pa rin si David kay Xiaolan na may masamang ngiti, ang kanyang puso ay natigilan. Hindi kaya isang pervert ang Haring Miao na ito. Paano kung magkagusto ako sa mga lalaki? Hindi nagustuhan ni David ang kagat na ito. Sa mga sandaling ito, kumakabog si David sa kanyang puso, lihim na nag-iisip sa kanyang puso, kung talagang may ganitong libangan ang Haring Miao na ito, si David ay direktang kikilos at papatayin muna si Haring Miao. Sa isang lalaki. Bahagyang kumunot ang noo ni Haring Miao, gawin mo ang anumang gusto mong gawin. Kailangan mo pa ba akong magpaliwanag? Nang makitang nagalit si Haring Miao, si Xiaolan ay natakot na magsalita, ngunit tumingin kay David na may kaunting kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. David, hinubad mo ang iyong sando. Mainit na tiningnan ni David si Xiaolan, at ngumiti ng masama, bakit gusto mong habarin ko ang aking damit? Hindi ako gagawa ng masiglang ehersisyo sa harap ng maraming tao, tama ba? Ngunit sa ganoong kapaligiran, ang pag-iisip tungkol dito ay kapana-panabik. Hinubad ni David ang kanyang sando habang nagsasalita, na nagpapakita ng kanyang malalakas na kalamnan. Tiningnan ni Haring Miao ang katawan ni David, nagningning ang kanyang mga mata, puno ng inggit ang kanyang mga mata, at inabot pa niya at pinisil ang braso ni David. Dahil dito, agad na nag-goosebump si David, at agad na inihagis ang kanyang kamay at sinabing, anong ginagawa mo? Hindi ako mahilig sa lalaki. Hahaha, ito ay talagang isang malakas na katawan, ang aking Miao Village ay nangingibabaw sa Timog Kanluran, malapit lang. Tumawa si Haring Miao, at pagkatapos tumawa, kumaway siya kay Xiaolan, Xiaolan, halika rito. Sinundan ni Xiaolan si Haring Miao ng 2 hakbang, at pagkatapos ay tumalikod si Haring Miao kay David, kumuha ng isang pakete ng panggamot na pulbos at iniabot kay Xiaolan, at bumulong kay Xiaolan, ibigay mo ang pulbos na ito kay David, kapag magkasama kayo sa gabi, huwag mong hayaang hawakan kanya, kung mawawala ang iyong kainosentehan, alam mo ang kahihinatnan. Kinuha ni Xiaolan ang pulbos at tumango, ngunit walang sinabi. Gusto niya talagang magtanong tungkol sa kanyang mga magulang, ngunit alam niyang hindi niya kayang tanungin si Miao Wang ng tahasan. Kung ang kanyang mga magulang ay talagang pinatay ng mga taga-baryo ng Miao, kung siya ay nagtanong ng padalos-dalos, hindi lamang siya makakapagtanong ng kahit ano, maaari pa siyang malagay sa panganib. Tuldok. Sige, magpahinga na tayo, gabi na. Kinawian ni Haring Miao ang kanyang kamay, tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Napatingin ng 5 direktor sa walang sando na si David na may panunuya sa kanilang mga mukha. Ito ang tinaguri ang kalungkutan ng bayani sa kagandahan. Gaano man katalino si David, wala ito sa kamay ng isang babae. Nang makaalis na ang lahat, si Xiaolan na lamang ang makakadala kay David pabalik sa kanyang silid. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ni Xiaolan ay may mabangong amoy. Malinis at maayos ang silid. May ilang piraso ng underwear ni Xiaolan na nakasabit sa tabi ng bintana. Nang makitang bumagsak ang mga mata ni David sa kanyang damit, namula si Xiaolan, at nagmamadaling inayos ang kanyang malapit na damit. Hindi ko inaasahan na mahilig ka sa pulang damit na panloob.
Tumingin si David kay Xiaolan na may mapaglarong mukha at sinabing. Pinandilatan ni Xiaolan si David at hindi nagsalita, ngunit kumuha ng kobrekama at inihagis ito sa lupa. Matulog ka sa lupa ngayong gabi, huwag kang mag-isip ng kahit ano para sa akin, kung maglakas loob kang hawakan ako, kaya ko, hindi kita pabayaan. Kabanata 714. Huwag kang mag-alala, ako ay isang disenteng maginoo, at hindi ko sasamantalahin ang mga panganib ng iba. Kahit na gusto kong matulog sa iyo, gagawin kitang payag. Ngumiti si David at inayos ang kama para mahiga at matulog. Ba! Sinong handang patulugin ka? Sinulyapan ni Xiaolan si David, at pagkatapos ay humiga siya sa kama at natulog na nakasuot ng damit. Hindi niya sinunod si David para magsalita tungkol sa pulbos, at hindi niya maibigay kay David ang pulbos. Pagkatapos kainin ang pulbos, ang kapangyarihan ay ganap na mawawala sa maikling panahon, at ito ay mababawi lamang pagkatapos ng 12 oras. Si David ay naging isang basura, hayaan ang iba na magkatay. Si Xiaolan, na nakahiga sa kama, ay hindi makatulog ng matagal. Nakikinig sa hilik ni David, napaupo na lamang siya at sinabing, malaki talaga ang puso ko, at malapit na akong mag-transform sa isang bangkay na hari, kaya makatulog pa ako. Nagsuot ng tights si Xiaolan at lumabas ng kwarto. Dahil hindi niya maitanong ng tahasan si Haring Miao, lihim siyang hahanapin kung may makikita siyang mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga magulang. Nang si Xiaolan ay lumabas ng silid, si David, na laging humihilik, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at isang hindi mahahalata na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay tumayo at sumunod palabas. Pagkalabas ni Xiaolan, dumiretso siya sa ikalawang palapag na gusali kung saan naroon si Haring Miao. Dahil 20 taon na siyang nanirahan dito, pamilyar na pamilyar si Xiaolan sa lugar na ito. Maging ang mga taong nagpatrolya sa Miao Village ay madaling naiwasan ni Xiaolan. Nakaraan. Hindi nagtagal, pumasok si Xiaolan sa ikalawang palapag na gusali at naglakad-lakad sa bulwagan, ngunit wala siyang nakita. Alam niya na ang sikreto ni Haring Miao ay dapat nasa kwarto, dahil ang Miao Village ay may mahigpit na pag-uutos, at kung walang pahintulot ni Haring Miao, walang sinuman ang makakapasok sa silid ni Haring Miao nang walang pahintulot. Si Xiaolan ay nasa Miao Village sa loob ng 20 taon, at ni minsan ay hindi siya nakapasok sa silid ni Haring Miao, at hindi naisip ni Xiaolan na pumasok upang tingnan, ngunit ngayon ay maaari na lamang siyang pumasok upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga magulang. Nagtago si Xiaolan sa bintana ng kwarto ni Haring Miao at palihim na tumingin sa loob. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang nakita, na ikinagulat ni Xiaolan. Nalaman niya na ang silid ni Haring Miao ay talagang puno ng pulang kama, at mayroon ding ilang mga parol na nakasabit. Para itong bagong bahay para sa kasal. Matapos manatili sa Miao Village sa loob ng 20 taon, hindi pa nabalitaan ni Xiaolan na nagpakasal si Haring Miao sa isang asawa. Paanong ganito ang suot ng kwarto? At mukhang bagong damit. Hindi kaya ikakasal na si Haring Miao sa isang manugang kamakailan? Labis na nagulat si Xiaolan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Matapos makitang mahimbing na natutulog si Haring Miao, dumiretso siya sa silid. Nakatiptoe, nag-check-in si Xiaolan sa kwarto ni King Miao. Ang mga kasangkapan sa silid ay napakasimple, na may lamang isang aparador at isang mesa, ngunit sa tabi ng aparador, mayroong isang malaking safe. Malinaw, kung si Haring Miao ay may anumang mga lihim, tiyak na ilalagay niya ito sa kahon. Pagtingin sa malaking safe, mukhang nahihiya si Xiaolan. Bagamat mayroon siyang kung fu, wala siyang kakayahang magbukas ng safe. Magagamit niya ang kanyang kakayahan para piliting sirain ang safe, ngunit pagkatapos ay makikita ni Haring Miao na may pumasok dito sa kanyang silid. Nang mapahiya pa si Xiaolan, biglang nakakuha ng atensyon niya ang isang litrato sa mesa. Kinuha ni Xiaolan ang larawan, sinundan ng liwanag ng buwan mula sa bintana, at tiningnan ito ng mabuti. Nang tingnan ni Xiaolan ang taong nasa larawan, natigilan siya. Masasabi niya sa isang sulyap na ang lalaki sa larawan ay noong bata pa si Haring Miao, ngunit ang batang babae sa tabi ni Haring Miao ay mukhang pamilyar kay Xiaolan. Parang sarili niya.
Kahit na ang larawan ay napakaluma at medyo dilaw na, si Xiaolan ay nakakasigurado na ang babae sa larawan ay may kinalaman sa kanya, dahil siya ay magkamukha. Nang si Xiaolan ay nabighani sa larawan, ayaw niyang umupo ng diretso sa kama si Haring Miao, sino? Galit na sigaw ni Haring Miao na ikinagulat ni Xiaolan, at nagmamadaling inilagay ang litrato sa kanyang bulsa, biglang tumalon si Xiaolan pababa ng hagdan. Kabanata 715. Humabol si Haring Miao sa bintana, tumingin kay Xiaolan, na wala na roon, at tumingin sa mga litratong nawala sa mesa, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Huwag kang mag-alala, bukas ng gabi, malalaman mo ang lahat. Nagpakita ng masamang tingin ang mga mata ni Miao Wang. Nang tumalikod si Haring Miao at bumalik sa kama, isang figure ang sumilay sa isang sulok, at ang taong ito ay si David. Tumingin si David sa bintana ng kwarto ni Haring Miao at sinabing may malamig na mukha, ang matandang bagay na ito, mukhang kamag-anak talaga siya ng mga magulang ni Xiaolan. Nang magmadaling bumalik si David sa kwarto ni Xiaolan, nakabalik na si Xiaolan. Nang makita si David na pabalik mula sa labas, agad na nagtanong si Xiaolan ng maingat, anong ginagawa mo? Pumunta ka sa banyo, bakit hindi mo hayaan ang iyong sarili na pumunta sa banyo? Humikab si David, at pagkatapos ay tinanong si Xiaolan, ikaw pala, ano ang ginagawa mo sa iyong damit panggabi sa kalagitnaan ng gabi? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hinubad ni Xiaolan ang kanyang panggabing damit at humiga muli sa kanyang kama, mahigpit na hawak ang litrato sa kanyang mga kamay. Balak niyang kunan ng litrato bukas para tanungin si Haring Miao at tanungin kung sino ang babae sa larawan. Kinaumagahan, dinala ni Xiaolan si David sa lugar kung saan nakatira si Haring Miao. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatayo sa bulwagan. Magpapanggap ka na nawala mo ang lahat ng iyong mga kasanayan sa ilang sandali, ngunit huwag hayaang mapansin ng mga tao na mayroon ka pang mga kasanayan. Binalaan ni Xiaolan si David. Bakit? Tanong ni David. Huwag kang masyadong mag-alala, pakinggan mo lang ang sasabihin ko. Pinandilatan ni Xiaolan si David at sinabing. Tumango lang si David at sumunod kay Xiaolan sa bulwagan. Dahil sa insidente ng paglusot sa kwarto ni King Miao kagabi, hindi nang ahas si Xiaolan na tumingin ng diretso kay King Miao, pero si King Miao ay gaya ng dati, na parang walang nangyari kagabi. Kinawian ni Miao Dynasty si Xiaolan, at mabilis na naglakad si Xiaolan papunta kay Haring Miao, ngunit nanatiling nakayuko at hindi naglakas loob na tumangala. Ibinigay mo ba ang pulbos na iyon kay David? Tanong ni Haring Miao kay Xiaolan. Hui Fu? Naibigay na niya ito sa kanya, at ngayon nawala na ang lahat ng kanyang kakayahan, isa lang siyang ordinaryong tao. Tumango si Xiaolan. Well, mabuti naman. Kapag naging corpse king ka, hindi ka pakikitunguhan ng adoptive father mo ng masama. Ikinawi ni Haring Miao ang kanyang kamay bilang kasiyahan at hinayaan si Xiaolan na umatras. Ngunit sa sandaling ito, isang miyembro ng Miao Village ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan at nagulat kay Haring Miao, King Miao, hinihiling ni Young Master Xia na makita ka. Nang marinig ito ni Haring Miao, bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan, at ang 5 direktor na nakaupo sa magkabilang gilid ay tumayo din na kinakabahan. Tumigil din si Xiaolan na aalis na sana. Nang makita ang nerbiyos na hitsura ng lahat, nahulaan ni David na ang Young Master Xia na ito ay dapat na isang napakalakas na karakter, kung hindi, si Haring Miao ay hindi masyadong magpapanik. Ilang tao ang dinala ni Xia Chao? Tanong ni Haring Miao sa kanyang mga nasasakupan. Pagbalik ko kay Haring Miao, 2 katulong lang ang dala ko. Sinabi ni Young Master Xia na nakikipag-usap siya kay Haring Miao, hindi naghihiganti. Pagkatapos ay sinabi ng mga miyembro ng Miao Village. Bahagyang kumunot ang noo ni Haring Miao, para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ano ang maaari nating pag-usapan? May panluloko ba? Haring Miao, noong araw na iyon ay nilason namin si Woman upang patayin ang daan-daang mga disipulo ng sabay-sabay. Paanong hindi tayo maghihiganti? Sa tingin ko, dapat mayroong ilang pandaraya dito. Dapat nating tawagan ang lahat sa nayon ngayon upang maiwasan ang pag-atake ng Tianwaman. Pumunta si Dali at sinabi. King Miao?
Since personal na dumating si Sia Chow at nagdala lang ng 2 attendant, I don't think we need to be afraid of him, so what if papasukin natin siya, kung nanloloko si Sia Chow, pwede pa rin natin siyang mahuli. Manatili, para mabantaan ko si Chanwoman. Sabi din ni Erleto. Oo, tama ang pangalawang kapatid, 3 silang tao dito, natatakot sa gagawin niya. Papasukin mo sila, anong klaseng bagyo kayang gawin nilang 3? Sinuportahan din ng ilan pang pinuno ng dali ang pagpapapasok kay na Sia Chow. Kabanata 716. Nang makita ito, sinabi ni Haring Miao sa miyembro ng Miao Village na nagulat, hayaan mong pumasok si Young Master Sia at pakitunguhan ang isa't isa ng may kagandahang loob. Umalis ang miyembro ng Miao Village, at nagtipon si Haring Miao kasama ang ilang Dalaito at tila may pinag-uusapan. Sinamantala ni David ang pagkakataon at nagtanong kay Shaolan na may pagtataka, ano itong Chanwoman? Mukhang takot na takot ang Miao Village mo sa Chanwoman na ito. Sinulyapan ni Shaolan si Haring Miao at ang iba pa, ngunit hindi ito napansin, kaya ipinaliwanag niya kay David, ang Chanwoman ay isang sekta, sa bundok lamang sa timog ng aming nayon ng Miao, ilang dosenang milya lamang ang pagitan. Si Jai at Chanwoman ay isang alitan. Nabalitaan ko na nagsimula silang mag-away sa isa't isa 100 taon na ang nakalilipas, at maraming tao ang namatay. Hindi ko alam kung kailan, biglang nagkaroon ng maraming makapangyarihang disipulo si Chanwoman, at mayroong higit sa 100 ng Grandmasters na nag-iisa. Ang kanilang sect master ay nakapasok din sa Wuzong, kaya ang Miao Village ay napigilan nitong mga taon. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin muli si Shaolan kay Haring Miao at sa iba pa, at pagkatapos ay nagpatuloy, ito ang dahilan kung bakit gustong sanayin ni Haring Miao ang isang haring bangkay. Hanggat nagsasanay ka ng Corpse King, hindi mo kailangang magalit kay Chanwoman. Noong nakaraan, dahil sa Chanwu isang grupo ng mga disipulo mula sa Miao Village ang dumaan sa site ng Miao Village, at bilang resulta, daan-daang tao ang napatay sa pamamagitan ng lason, kaya ang Miao Village ay nag-alala tungkol sa paghihiganti ng Chanwoman. Hindi ba magaling gumamit ng lason ang Miao Village mo? Kahit na malakas ang martial arts noong araw na iyon, maaari mong gamitin ang lason para patayin silang lahat. Sabi ni David na sobrang naguguluhan. Nang makita ang kagaanan ni David, ngumiti si Shaolan nang walang magawa, ang sinabi mo ay magaan, noong araw na nakipag-away si Woman sa Miao Village sa daan-daang taon, paanong hindi niya malalaman na gumamit ng lason ang Miao Village, noong araw na iyon ay may paraan ng detoxification si Woman. Kahit na ang pinakamakamandag na bubuyog sa Miao Village ay walang kinalaman sa mga tao ng Woman sa araw na iyon. Dahil maaari itong mag-detoxify, bakit mo nilalason ang daan-daang tao? Hindi maintindihan ni David, dahil kaya niyang mag-detoxify, paano kaya ang daming namamatay? Ang mga disipulo lamang ng Chanwoman ang nalason, hindi ang mga tunay na disipulo ng Chanwoman, kaya hindi ay detox ng Chanwoman ang mga disipulong ito gamit ang mahalagang panlunas, at maaari lamang gamitin ng Chanwoman ang dahilan na ito para salakayin ang ating Miao Village. Paliwanag ni Shaolan kay David. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni David na manhid sa kanyang anit, kaya tila hindi magandang bagay ang Chanwoman, hindi ba't ang buhay ng isang alagad? Dapat mong malaman na ang lahat ng ito ay mga alagad na naniniwala sa Chanwoman. Kahit na ito ang kaso, ang Chanwoman ay hindi maliligtas, pabayaan ang iba. Sa sandaling ito, pumasok ang isang binata na nasa maagang 20s, nakasuot ng mahabang Amerikana at mahabang buhok. Ang taong ito ay si Sia Chow. Nang makita ni David itong si Sia Chow, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, dahil ang gwapo talaga ng binata sa kanyang harapan, tulad ng bida na lumabas sa isang idol drama. Mayroong 2 katulong sa likod ni Sia Chow, lahat sila ay may lakas ng dakilang master, at itong si Sia Chow ay nasa unang bahagi pa lang ng 20s, at siya rin ang lakas ng dakilang master, na nagpapakita na ang talentong ito ay hindi pangkalahatan. Malakas. Young Master Sia, narito ka, tatanggapin ka mula sa malayo, at tatanggapin ka mula sa malayo. Matapos makita ang binata, mabilis na naglakad si Haring Miao. Haring Miao,
kunin ang kalayaang makagambala, mangyaring huwag magdamdam. Bahagyang ngumiti si Xia Chao at ikinulong ang kanyang mga kamay. Nasaan na, kapag dumating si Young Master Xia, ito ay para ibigay sa akin ang kaluwalhatian ng Miao Village, mangyaring maupo ka. Magiliw na sinalubong ni Haring Miao si Xia Chao upang maupo at nag-utos na may gumawa rin ng tsaa. Pagkaupo, hindi sinasadyang ibinaling ni Xia Chao ang kanyang mga mata kay Shaolan, at sumulyap kay Shaolan. Tumingin si Haring Miao sa mga mata ni Xia Chao at tumingin kay Shaolan, at bahagyang nanlamig ang kanyang mukha. Xia Gongzi, hindi ko alam na bumisita ka bigla, ano ang problema? Sa kanya si Shaolan, at hindi papayag si Haring Miao na hawakan ng ibang lalaki si Shaolan. Binawi ni Xia Chao ang kanyang tingin at bahagyang ngumiti. Haring Miao, ang ating Chan Wusek ay nakipaglaban sa Miao Village sa loob ng maraming taon, at napinsalan natin ang isa't isa. Iniisip ko kung gusto ni Haring Miao na magkasundo ang dalawa at bumuo ng isang alyansa. Kabanata 717. Siyempre, kung ang Chanwaman ay handang makipagkasundo sa aking Miao Village, ang aking Miao Village ay sasang-ayon sa parehong mga kamay. Nang marinig ito ni Haring Miao, tuwang-tuwa siya. Dapat mong malaman na maraming mga sekta sa buong Timog Kanluran, ngunit hindi lamang sila Miao Village at Chanwaman, ngunit napakaraming mapagkukunan ng pagtatanim sa Timog Kanluran, at lahat ay nais na sakupin ang isang mas malaking teritoryo. Kung hindi, si Haring Miao ay hindi lihim na magtuturo ang kanyang ampon na si Chen Feng, ay nakipag-ugnayan kay Jiang Bei. Gayunpaman, dahil ang Miao Village ay nakikipaglaban sa Chanwaman sa loob ng maraming taon, ang magkabilang panig ay halos mawala, at mahirap itong umunlad. Dahil dito, ang lakas ng ibang mga sekta ay patuloy na tumataas, habang ang lakas ng Miao Village ay stagnant. Ngayon maraming mga tagapamahala ng sekta ang nakapasok sa kaharian ng Wuzong, ngunit si Haring Miao ay nakulong sa tuktok ng dakilang Panginoon, at walang palatandaan ng pambihirang tagumpay, na labis siyang nababalisa. Ito rin ang dahilan kung bakit nananabik siyang sanayin ang bangkay na hari. Kung kaya talagang sanayin ng Miao Village ang haring bangkay, hindi siya matatakot sa ibang sekta. Dahil pumayag si Haring Miao, ang mga dati nating hinaing sa pagitan ng Chanwaman at Miao Village ay mapapawi. Upang maipahayag ang aking katapatan sa Chanwaman, espesyal akong nagdala ng magandang bagay kay Haring Miao sa pagkakataong ito. Pagkatapos magsalita ni Xia Chao, ang isang katulong sa likod niya ay nagmamadaling naglabas ng isang basong bote mula sa kanyang mga braso, at ang bote ng salamin ay naglalaman ng napakalinaw na tubig. Tiningnan ni Haring Miao ang tubig sa bote ng salamin, at may kaunting pag-aalinlangan. Master Xia, hindi ba ito ordinaryong tubig sa bukal sa bundok? Kayamanan pa rin ba ito? Hindi alam ni Haring Miao, dahil nagkasundo na tayong dalawa at nagkaroon ng alyansa, hindi maililihim sa iyo ang mga lihim ng aking Chanwaman. Alam mo ba kung bakit ang lakas ng aking Chanwaman ay tumaas ng husto sa mga nakaraang taon, at mayroong higit sa 100 Grandmasters lamang? Ang aking ama ba ay tumungo sa kaharian ng Wuzong ng isang hakbang pa, na lumagpas sa tuktok ng dakilang Panginoon na sumakit sa kanya sa loob ng 10 taon? Tanong ni Xia Chao na may misteryosong ngiti sa labi. Umiling si Haring Miao, hindi ko alam, sana ay malinaw na sasabihin niyang Master Xia. Gustong malaman ni Haring Miao kung bakit biglang lumakas ang Chanwaman. Kahit na ang natitirang bahagi ng Miao Village ay gustong malaman, kaya lahat sila ay tumangala at nakinig. Sa sandaling ito, tanging si David lang ang nakatitig sa bote ng tubig na inilabas ni Xia Chao, dahil naramdaman niya ang presensya ng espiritual na enerhiya mula sa bote ng tubig. Malinaw, ang bote ng salamin ay hindi maaaring magkaroon ng aura, at dapat na ang tubig sa loob ay naglalabas ng aura. Maaari bang magkaroon ng espiritual na enerhiya sa tubig? Ito ba ang espiritual na tubig sa bukal? Habang nag-iisip si David, nagpatuloy si Xia Chao sa pagsasalita, huwag mong itago si Haring Miao, kung saan matatagpuan ang aking Chanwaman, isang bukal ng bundok ang biglang lumitaw 3 taon na ang nakakaraan. Noong una, ang bukal sa bundok ay walang kakaiba, ngunit ang tubig sa bukal ay matamis.
Ang aming mga alagad sa Tianwaman ay gustong uminom ng tubig mula sa mga bukal ng bundok na ito ay talagang may epekto sa pagpapalakas ng katawan. Ang pag-inom ng tubig sa bukal ng bundok na ito sa loob ng mahabang panahon ay hindi lamang makapagpapabuti ng lakas, kundi makapagpapagaling din ng mga pinsala. Ang aking ama ay nakapasok sa kaharian ng Wazong dahil lamang sa pag-inom niya ng tubig sa bukal sa bundok. Ang mga salita ni Xia Chao ay nagpatigil kay Haring Miao saglit, at ang 5 pinuno ng pamamahala ay puno rin ng hindi paniniwala. Sa pagsasalita tungkol sa bukal na tubig sa bundok, marami ring bukal sa bundok sa lugar ng Miao Village, at ang tubig na umaagos mula sa mga bukal ng bundok ay magkasama upang bumuo ng isang batis, na dumadaloy sa site ng Miao Village. Mapapahusay din ba ng tubig sa bukal ng bundok ang physical fitness? Hindi naman nagsinungaling sa akin si Young Master Xia, di ba? Ang tubig sa bukal ng bundok ay makapagpapalakas ng iyong katawan at makapagpapalusot sa mga tao sa kaharian. Hindi naniwala si Haring Miao. Ito ay masyadong mapangahas. Medyo hindi ka panipaniwala na maaaring masira ang isang kaharian na hindi pa nasira sa loob ng 10 taon pagkatapos inumin ang tubig sa bukal ng bundok. Haring Miao, ano ang silbi ng pagsisinungaling ko sa iyo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, magdadala ako ng tubig sa bukal ng bundok, at ikaw mismo ang makakatikim nito. Ibinigay ni Xia Chao ang tubig sa bundok na bukal sa kanyang kamay kay Haring Miao. Kabanata 718. Nang buksan ni Haring Miao ang takip ng bote, talagang may malambot na amoy na lumalabas sa kanyang mga butas ng ilong. Ang pag-amoy pa lang ng amoy ay na-refresh na niya. Ngunit nang humigop na si Haring Miao, pinigilan siya ng ulo ni Dali. Haring Miao, huwag kang madaling uminom. Pagkatapos ng lahat, ang Miao Village ay isang alitan sa Tianwaman. Paano ito malulutas sa isang pangungusap o dalawa, kung ang Xia Chao na ito ay nandaraya at ang tubig ay lason, kung gayon si Miao Wang ay hindi nasa panganib. Haha, napakaingat ni Dal Aito. Sa buong Timog Kanluran, sino man ang maaaring gumamit ng lason na mas mahusay kaysa sa iyong nayon ng Miao, at kung sino ang maglakas loob na lason sa harap ng iyong nayon ng Miao, dapat ay isang tanga. Gaya nga ng sinabi ni Xia Chao, talagang binawi niya ang mountain spring water at ininom ito ng diretso para patunayan na walang problema sa mountain spring water. Umuwi ka para sa akin. Galit na sinaway ni Haring Miao ang ulo ni Dali. Ang mga salita ni Xia Chao na ngayon lang ay nagpalaki kay Haring Miao. Ang sino mang maglakas loob na kumain sa harap ng mga taong Miao ay talagang maiinip. Young Master Xia, walang alam ang mga nasasakupan ko, sana huwag kang magtampo. Sabi ni Haring Miao, direktang kinuha ang bote ng baso sa kanyang kamay, at ininom ang buong bote ng tubig hanggang sa ibaba. Nang bumagsak ang tubig mula sa bukal ng bundok sa kanyang tiyan, nabuhayan lamang si Haring Miao, at patuloy na umaagos ang mainit na agos sa kanyang dantian. Haring Miao, ano ang nararamdaman mo? Bahagyang ngumiti si Xia Chao. Okay, ito ay talagang isang magandang bagay. Sa sandaling ito, si Haring Miao ay walang pagdududa tungkol kay Xia Chao. Dahil pakiramdam ni Haring Miao na ito ay isang magandang bagay, magdadala pa ako kay Haring Miao kapag may oras ako. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng bukal na tubig na ito, malalagpasan ni Haring Miao ang kaharian ng Wazong, at malapit lang ito. Tumawa si Xia Chao. Young Master Xia, binigyan mo ako ng napakalaking regalo para sa Miao Village ko, at hindi ibinalik ng Miao Village namin ang regalo, di ba parang masyadong modemo? Ano ang gusto mo sa Miao Village ko, sabihin mo lang. Alam ni Haring Miao na hindi ganoon kabait si Tianwaman, at dapat may plano siya para sa Miao Village. Tumingin si Xia Chao kay Shaolan sa gilid, at tumaas ang gilid ng kanyang bibig. King Miao, sa katunayan, hinangaan ko si Miss Shaolan maraming taon na ang nakalilipas nang makita ko siya, ngunit ngayong pareho na kaming matanda, sana ay makapag-asawa na si King Miao. Miss Shaolan, ibigay mo sa akin, pagkatapos tayong dalawa ay magiging biyenan, na magiging kapaki-pakinabang sa alyansa sa pagitan nating dalawa. Bahagyang kumunot ang noo ni Haring Miao, tumangala kay Shaolan, matagal na niyang itinuring si Shaolan bilang sarili niyang babae, at nagsumikap siyang palakihin siya sa loob ng 20 taon.
Ngayong talagang gusto ni Xia Chao na pakasalan si Xiaolan, si Haring Miao syempre ay nag-aatubili na makipaghiwalay dito. Ngunit nang maisip niya na sa pamamagitan ng tubig sa bukal ng bundok, makakalusot siya sa Wazong, sa wakas ay nagngangalit si Haring Miao at sinabing, "Okay, pangako ko kay Xia Gongzi, hindi ko alam kung kailan planong magpakasal ni Xia Gongzi." Makalipas ang 3 araw. Buong pagmamalaking iniunat ni Xia Chao ang 3 daliri. Foster father, pakiramdam ni Xiaolan ay bata pa siya. Gusto kong manatili sa tabi ng aking foster father. Ayokong magpakasal. Nang makita ni Xiaolan na pumayag si Haring Miao sa Xia Chao na iyon, agad na lumuhad si Xiaolan sa harap ni Haring Miao. Bagamat itinuturing na talento si Xia Chao, hindi siya nagustuhan ni Xiaolan. Ang bagay na ito ay nasa akin, sinusubukan mo bang suwiin ako? Tinitigan ng masama ni Haring Miao si Xiaolan. Xiaolan, huwag maglakas loob. Kinagat ni Xiaolan ang kanyang labi at tuluyang bumangon at umatras. Sa sandaling ito, tiningnan ni David si Xia Chao at nalaman na ang taong ito ay talagang may yin chi sa kanyang katawan, na parang nag-practice siya ng ilang masasamang pamamaraan ng lihim na pagtatanim. Mukhang napangasawa ng lalaking ito si Xiaolan, baka may iba pa siyang plano. Akin si Xiaolan, sinong maglalakas loob na pakasalan siya? Biglang niyakap ni David si Xiaolan, puno ng galit ang mga mata. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Xiaolan, at maging si Xia Chao ay natigilan. Noong una, itinuring niya lamang si David bilang isang ordinaryong miyembro ng Miao Village, ngunit ayaw niyang yakapin ni David si Xiaolan ng buong view, at tinawag si Xiaolan na kanya. Kabanata 719. Haring Miao, sino ang taong ito? Malamig na tanong ni Xia Chao. Oh, ito ay isang tanga. Mabilis na paliwanag ni Haring Miao, at pagkatapos ay malakas na sinabi, "Ay drag ang taong ito para sa akin at ikulong ito." Malakas na utos ni Haring Miao, habang ang mga unang tao sa dali ay direktang humakbang para hawakan si David, at pagkatapos ay kinaladkad si David palabas. Nahirapan si David, ngunit hindi siya makalaya. Sa sandaling ito, nagkunwari siyang walang lakas. Bitawan mo ako, akin si Xiaolan." Sumigaw si David, ngunit walang nakinig sa kanya, kaya kinaladkad niya siya. Nang makitang ordinaryong tao lang si David, bahagyang gumanda ang kutis ni Xia Chao, at bahagyang ngumiti kay Haring Miao, mukhang kakaunti ang humahanga kay Miss Xiaolan. Lahat sila ay ordinaryong tao, paano sila maihahambing kay Master Xia? Pagkatapos ng 3 araw, bibihisan ko ng maganda si Xiaolan at sasalubungin siyang Master Xia. Ngumiti din si Haring Miao. Si Xiaolan ay ipinanganak na kaakit-akit. Maliban sa ilang tao sa Miao Village, hindi ito alam ng mga tagalabas, kaya hindi sinundan ni Haring Miao si Xia Chao. Hahaha, kung gayon kailangan kong magmadali upang maghanda, Palem. Tumayo si Xia Chao at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Haring Miao. Young Master Xia, maglakad ng dahan-dahan, hindi ako malayo. Iniyukol din ni Haring Miao ang kanyang mga kamay. Matapos lumabas si Xia Chao sa Miao Village, isang matagumpay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, haha, ang natural na kaakit-akit na katawan ay talagang isang magandang bagay, ang batang iyon ay talagang kontrolado ng alindog, at kapag na-absorb ko ang asensya ng Xiaolan na iyon, ako maaari ring makalusot sa Wazong. Sa Miao Village Hall, ang mga kinakabahang kamay ni Xiaolan ay patuloy na nakadikip, dahil hindi niya alam kung kakayanin ni David ang pag-atake ng mga lason na iyon. Bagamat hindi naalis sa pulbos si David, ngunit ang silid ay puno ng mga lason na bagay, at natakot si Xiaolan na hindi ito mabuhat ni David. Hindi nagtagal, bumalik si Dal Aito at ang iba pa, at pagkatapos ay nag-ulat, Haring Miao, ang batang si David ay itinapon, at siya ay sumisigaw sa loob ngayon. Hindi ko lang alam kung kaya niyang lumaban sa loob ng 7 araw. Hindi na mahalaga kung kaya kong labanan o hindi. Kung makalusot ako sa Wazong, hindi mahalaga kung maaari akong maging hari ng bangkay. Bahagyang ngumiti si Haring Miao. Haring Miao, sa tingin mo ba ay kapanipaniwala si Xia Chao?
Alam mo na ang Chanwu sect ay palaging nangunguna sa mga taong ito, at mayroon pa rin silang banal na tubig sa bukal, bakit sila nagkusa na hanapin tayo para makipagtulungan sa alyansa? Para lang ba pakasalan si Miss Shaolan? Palaging nararamdaman ni Dal Aito na may mali. Hahaha, sa tingin mo ba naniniwala talaga ako sa sinabi ni Xia Chao? Ano man ang kanilang intensyon, pagkatapos ikasal sina Xia Chao at Shaolan, hahayaan kong kontrolin ni Shaolan si Xia Chao ng may kagandahan, at pagkatapos ay hahayaan kong magpakasal sina Xia Chao at Shaolan. Si Xia Chao at ang kanyang ama ay nagpatayan, at ang Chanwaman ay magiging walang ulo, at ang buong Chanwaman ay hindi magiging atin. Nag-iinit ang mga mata ni Haring Miao, parang nakita niyang nakatayo na siya sa itaas ng Chanwo Gate. Miao ang Shengming. Matapos marinig ito, si Wuli ay nagmamadaling nambobola. Shaolan? Bawal kang humakbang palabas ng Miao Village nitong ilang araw, manatili sa bahay, at kapag nawasak ang Chanwu sect, gagawin ko pa ang iyong lakas. Tumingin si Haring Miao kay Shaolan na masama ang mukha at sinabi. Oo. Si Shaolan ay hindi nang ahas na tumanggi, at higit pa ay hindi nang ahas na sumunod. Bantayan mo siyang mabuti, huwag mo siyang patakbuhin. Nag-aalala pa rin si Haring Miao, kaya't hiniling niya kay Wuli na tingnan si Shaolan. Noong una, gustong makita ni Shaolan ang sitwasyon ni David, ngunit ngayon na siya ay direktang binabantayan, si Shaolan ay walang pagkakataon na makita si David. Sa oras na ito, sa isang selyadong silid sa Miao Village, 12-12 ng mga lason ang tumatakbo sa loob ng silid. Napakadilim ng silid, at napuno na ng kumakalat na makamandag na gas ang buong silid. Kabanata 720. Sa gitna ng silid, ang isang tao ay dahan-daang nakaupo, naka-cross-legged. Hindi mabilang na mga lason ang kumagat sa lalaki, ngunit ang lalaki ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang lalaking ito ay si David. Ang lason sa silid ay sinisipsip sa katawan ni David sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at ang lason na kumagat kay David ay nabali ang kanyang mga ngipin. Ang kasalukuyang katawan ni David ay walang pinagkaiba sa ulong tanso at armado ng bakal. Maging ito ay makamandag na ahas, makamandag na bubuyog, o kahit ilang alupihan, makamandag na daga at iba pa, walang sinuman sa kanila ang makakabasag ng balat ni David. Ang condensing heart art ni David ay mabilis na lumiliko sa malayo. Ang mga laso na orihinal na mabangis at patuloy na umaatake, lahat sila ay tumakas sa paligid ni David, isa-isang nagtatago sa mga sulok. May ilan na gustong tumakas sa bintana, pero sayang lang na sarado ang bintana. Kailangang mamatay. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang mga laso na ito ay bihirang mapagkukunan ng paglilinang sa mga mata ni David, paano niya hahayaang makatakas ang mga lason na ito? Patuloy na sinisipsip ni David ang mga lason mula sa lason, at pagkatapos ay ginagawa itong espiritual na kapangyarihan at iniimbak ito sa kanyang dantian. Maraming mga lason ang naubos ni David at naging mga tuyong bangkay. Unti-unti, dumidilim, at paunti-unti ang mga lason na nabubuhay sa silid. Kung makikita ng mga tao mula sa ibang mga nayo ng Miao ang eksenang ito, matatakot sila hanggang sa mamatay. Sa palagay ni David, naging Chinese meal ang ipinagmamalaki nilang lason. Napaka-ironic nito. Sa oras na ito, si Shaolan ay naglalakad pabalik-balik na balisa sa kanyang silid. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay David, ngunit may nagbabantay sa labas, kaya hindi niya ito matingnan. Nang hindi mapakali si Shaolan, biglang pumasok ang ulo ni Dali sa silid ni Shaolan. Miss Shaolan, iniimbitahan ka ni Haring Miao na pumunta. Inimbitahan ako ni Papa. Kumunat ang noo ni Shaolan, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Oo, hiniling ka ni Haring Miao na pumunta ngayon. Pagkatapos magsalita ni Dal Aito, diretso siyang lumabas. Nakasunod lang si Shaolan, at pagkatapos ay naglakad patungo sa bahay ni Haring Miao. Dinala ni Dali si Shaolan sa ikalawang palapag, itinuro ang pintuan ng kwarto ni Haring Miao at sinabing, hinihintay ka ni King Miao sa loob, maaari kang pumasok mag-isa.
Pagkatapos magsalita, umalis si Dali nang hindi lumingon, iniwan si Xiaolan na nakatayo sa kinatatayuan, ngunit alam niyang hindi siya pinapasok ni Haring Miao sa silid, paano niya ito bigla ang pinapasok sa silid ngayon? Hindi kaya ang nangyari kagabi, natuklasan na ito ni Haring Miao. Naglakad si Xiaolan sa pinto nang hindi mapakali at marahang kumatok sa pinto. Si Xiaolan ba? Pasok ka. Lumabas ang boses ni Haring Miao. Dahan-dahang binuksan ni Xiaolan ang pinto at nalaman na naghahapunan si Haring Miao, na may ilang pinggan at isang bote ng alak sa mesa. Pagkapasok ni Xiaolan, marahang isinara ang pinto. Pare, ano ang hinahanap mo sa akin? Naglakad si Xiaolan kay Haring Miao at nagtanong sa mahinang boses. Umupo ka at kumain kasama ang foster father. Itinuro ni Haring Miao ang stool sa tabi niya. Hindi umimik si Xiaolan, umupo lang, habang si Haring Miao ay nagbuhos ng isang baso ng alak kay Xiaolan. Samahan mo akong uminom. Itinaas ni Haring Miao ang baso ng alak para kay Xiaolan at ibinigay ito kay Xiaolan. Gustong tumanggi ni Xiaolan, ngunit hindi niya alam kung paano tumanggi, kaya kinuha na lang niya ang baso at inumin ito. Pagkatapos uminom, si Haring Miao ay nagpakita ng medyo nasasabik na ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay sinabi kay Xiaolan, kinuha mo ang mga larawan sa mesa kagabi, tama ba? Nang makitang nagtatanong si Wang Miao tungkol sa nangyari kagabi, bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaolan, ngunit dahil tinanong ito ng kabilang partido, dapat alam na niya, at hindi na kailangang magsinungaling si Xiaolan. Tumango si Xiaolan, inilabas ang litrato, at inilagay sa mesa, pare, sino ang babae sa larawang ito? Bakit kamukha niya ako? Iyan ang iyong ina, kaya syempre parang, walang lihim na sabi ni Haring Miao. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.